Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, ibalik si Marcoleta. Ayan, heto ang malaking pasabog ngayon, Lacson, Sibak. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, dahil nga po sa nangyari sa Indonesia, na sinusunog po nila yung kanilang mga government buildings, pati sa Nepal. At eto nga, naglabas na po ng pahayag si Department of Interior and Local Government Secretary na si John Vic Rimulya. Sabi niya po mga kaubayan, protesta ng mga Pinoy versus flood control issue di hahantong sa gulo. Ayan mga kaubayan, ang mga Pilipino naman hindi ganyan. Even at worst, di tayo nanununog. Sa tingin ko, di tayo aabot. Ayun mga kaubayan. Dahil nga po sa hindi nanununog ang mga Pilipino, ayan, pinagsasamantalahan naman itong mga politiko. Di ba? Pinagsasamantalahan nila tulad sa Indonesia at Nepal. Di ba? Yung mga tao doon mas matindi po, di ba? Sinunog po nila yung kanilang government council ba 'yon? Tapos yung isa naman isa ring pag-aari ng gobyerno. Yung pinaka White House yata yun mga kababayan, or pinaka-Malacanang sa kanila ay sinunog din. Sabi naman po dito ngayon ay hindi tayo aabot sa ganyan. Abay, wag nyo nang hintayin na umabot sa ganyan. I-solve nyo na lahat ng problema. Total, kayo rin naman po ang may gawa. Itong administrasyon din naman po ang may gawa. Yan mga kababayan, no? At ito pa mga karibyo natin. Ito naman si Tito Soto. Boljak ni Barsaga. Ni Barsaga mga kabayan kay Tito Sen. Diskaya lang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Oo nga, no? Mukhang tinawagan lang, isang tawag lang ni Romualdez mga kabayan ay nag-iba agad ang ihip ng hangin. Yung si Bryce Hernandez ay wala na sa Senado. Isang tawag lang po ni Romualdez. Klarong-klaro po yan on record. Sabi po ni Tito Soto na when Speaker Romualdez called, when the Speaker called, no? Ibig sabihin, tumawag sa kanya si Romualdez at ito na nga ang nangyayari. At ngayon, inaakusahan pa ni Soto na mayroon pong nag-edit, sa statement, sa sworn statement ng mga, or yung affidavit ng Diskaya. Ayan mga kababayan. Halatang-halata kung sino po ang kinakampiyan ni Soto mga karibyo natin. Okay? Mabuti pa itong batang kongresista ito na si Kiko Barsaga ay may paninindigan kaysa po naman doon sa mga veteranong walang paninindigan. Di ba? Ay nako. Ito pa, news update. Romualdez handang makausap ng pribado si Representative Barsaga. Naku, bakit naman private? Isa publiko nyo yan dahil kayo po ay pag-aari ng taong bayan. Kayo pong mga politiko, kung alam nyo lang po, kayo po ay pag-aari ng taong bayan. Kaya lahat po ng gagawin ninyo ay dapat malaman po ng taong bayan. Ngayon, kung mag-uusap po kayo ng pribado, ibang usapan po yan. Baka magkaroon ng money involvement dyan, no? Inihayag ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez na bukas siya sa isang personal at pribadong pag-uusap kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Kaugnay sa mga pahayag laban sa kanya. Ayon sa tagapagsalita niyang si dating kongresista Ace Barbers,
Nais lamang linawin ng speaker na hindi siya kailanman hindi siya nangialam ng pansamantalang italaga bilang caretaker sa distrito ng yumaong Representative Elpidio PD Barsaga Jr. Ayan mga kabayan. So, mayroon po silang problema. Sana ay masolve ninyo yan, pero maganda ang stand ng batang kongresista, mga kabayan. Kasi sinasabi niya na sa napakalaking flood control anomalies na ito, hindi man lang pinangangalanan o walang involvement ang House Speaker. Nagtataka siya kasi napakalaki po ng flood control anomalies na ito, pero si Speaker pilit po nilang pinagtatakpan, no? At hindi gustong i-involve dito po sa flood control projects na ito. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito pa. Ito ang matindi. Itong si Tingog Parcelis, Jude Asedre, mukhang nasa ibang planeta na naman. Romualdez, matatag na leader at mapagkakatiwalaan. Yan po ang idiniin ni Tingog Parcelis Representative Jude Asedre na nananatiling matatag at mapagkakatiwalaan at buo ang suporta ng kanilang grupo kay Speaker Martin Romualdez. Yan, grupo nyo yan Pakialam ng taong bayan sa grupo nyo. Diba? Ang importante, ang taong bayan, no? Kung naniniwala ba sila dyan sa sinasabi mo, wala kaming pakialam dyan sa grupo ninyo, no? Bakit? Yang bang grupo ninyo ang pinagsisilbihan ng speaker? Hindi naman, di ba? Taong bayan, maski ang grupo ninyo, dapat taong bayan po ang pinagsisilbihan, hindi kung kanino man. Di ba? Anyway, Asedre, mukhang nasa Mars ka na naman. Ito mga karibo natin, pasadahan na po natin to. Malaking good news to. Senator Marcoleta agad ibalik sa Blue Ribbon. Tinago ni Lacson Soto Nabunyaga. Ayan mga kabayan, ito pakinggan po natin to. Ano pa itong tunay na lumalaban para sa katotohanan ay siyang pinatahimik pa at tinanggalan ng pwesto. Halos madismaya ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga Pilipinong tunay na nagtiwala sa kakayahan ni Senator Dante Marcoleta matapos itong matanggal sa Senate Blue Ribbon Committee na wala man lang sapat na rason at walang nagawang mali sa kanyang pangangasiwa sa Blue Ribbon Committee tungkol sa usaping maanumalyang flood control project na kung saan ay unti-unti nang nabunyag sana sa publiko. Ang katotohanan ay siya pang tila mauudlot lang at mawawala na parang bula. Kaya naman taong bayan nanawagan sa publiko at sa mundo ng social media na sana ibalik sa lalong madaling panahon ang magaling na senador na si Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, dahil sa mabilis na kaganapan sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control projects at nang ikinanta na lahat ng mag-asawang diskaya ang mga kontratista, DPWH at mga ilang kongresista na sina Martin Romualdez at Saldico na sila di umano ang nagsabuatan sa korupsyon sa flood control project. At sa kabila ng lahat at masyadong ginalingan ni Senator Dante Marcoleta, abay bigla ang pinalitan na agad. Hindi man lang inabot ng umaga, ito'y pinalitan na agad ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman nito at formal na ngang nanumpa si Senator Tito Soto bilang bagong kapalit ni Senator Chis Escudero sa pagka-Senate President ng Senado. Nangyari ito sa gitna ng mainit na kontrobersiya ukol sa umano'y irregularidad sa flood control project
project kung saan hayagang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang ilang kawani ng DPWH at ilang kongresistang mambabatas kung saan damay ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico na kasabwat di umano sa manumalyang flood control project. Sa muling pagbabalik ni Tito Soto na unang nagsilbi bilang Senate President mula 2018 hanggang 2022 at muling maupo sa pinakamataas na posisyon sa Senado, isang malaking katanungan ngayon ng taong bayan. Ano na ang mangyayari sa manumalyang flood control project at bakit biglaang nagpalit ng liderato? Gayong maganda naman ang takbo ng pag-iimbestiga sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya naman taong bayan, hindi napigilang madismaya at nanawagan sa publiko at Senado at sa mundo ng social media na sana'y ibalik sa Blue Ribbon Committee ang magaling na si Rodante Marcoleta dahil wala naman itong mali at napakaganda at napakagaling ng pag-iimbestiga ni Senator Rodante Marcoleta. At bakit raw nang pinangalanan na ng mag-asawang Diskaya, sina Romualdez at Saldico, abay bakit biglang nagbago ang liderato ng Senado? Napalitan na si Senator Chis Escudero ni Tito Soto at kasunod naman ito ay ang questionableng pagsibak ni Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Komento pa at planado po nila to. Naku po, God save the Philippines. Kawawang Pilipinas at taong bayan. Kung sino pa tong magaling at gagawin ng lahat para sa katotohanan at sa taong bayan ay siya pang tinanggal sa pwesto. Nasaan na ang hustisya sa gobyerno na ito ngayon? Kung kailan kumanta ang mga witness ay siya pang questionableng pinalitan sa pwesto, si Escudero at Marcoleta. Kaya nanawagan kami sa taong bayan sa Senado na sana ibalik niyo po si Senator Marcoleta dahil nasimula na siya ang imbestigasyon at dapat siya rin ang tatapos dahil siya lang talaga ang may kakayahang tunay at walang kinikilingan. Doon lang siya para sa tama. Planado lahat ng galing sa taas yan. Yan na, planado nga. Na kasi malaking tao sa politiko sa pag-iimbestiga sa pamumuno ni Attorney Senador Blue Ribbon Committee Rodante Marcoleta. Kaya nagpalit ng liderato. Takot matukoy ang mastermind dyan sa manumalyang flood control project. Dapat ibalik si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi unfair ang ginawa sa Senado. Ang pagpapatalsik kay Senator Rodante Marcoleta, masyadong bulgaran ang ginawa ng 15 senador. Something is fishy. God bless, protect the Filipinos. God save the Philippines. Big support po kami kay Senator Rodante Marcoleta. Sana ibalik siya. Nagtiwala rin sa kanyang mag-asawang Diskaya at ang mamayang Pilipino. Ibalik si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. We need him for truth and finish the investigation. Nobody can change him. We don't need Lacson as a chairman committee and Blue Ribbon. And of course, nabulgar ang So yan mga kabayan, naisipin po natin to ha. Bakit sa Blue Ribbon Committee lumapit po yung mga Diskaya at hindi po doon sa House of Representatives? No? Maybe because the trust, no? Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, ganun pa rin pa kaya ang pagtitiwala ng mga Diskaya? Ngayong pinalitan na si Senator Rodante Marcoleta ni Senator Ping Lacson. Dito tayo magkakaanuhan dito yung diferensya, no, ng pagtitiwala, no, mga kababayan. Sana magtiwala pa rin sila. Although doubtful, pero kailangan no. Korupsyon at yan po ay nanggagaling mismo sa pinuno di umano ng Kamara na si Romualdez at si Zaldico. Bakit ba si Zaldico? Kasi siya yung chairman ng appropriation. Alam natin ng appropriation, sila yung in charge doon sa budgeting. So binuking ho nitong Diskaya etong dalawang to at kasama yung mga congressman. Pero ang nangyari, pinalitan si Senate President Chis Escudero. At ito pa matindi, ladies and gentlemen. Ngayon lang din, lumabas din. Pinalitan din ang ayan. Pinalitan din si Marcoleta as Chair of Senate Blue Ribbon Committee Head. Naku po. Alam nyo mga kababayan, ito isa sa mga frustrating na nangyari ngayong araw na ito. Kasi ako masungit si Marcoleta. Okay? Pero tamang-tama siya doon as a chair ng o chairman ng o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Una, abogado.
Pangalawa, grabe talaga mag-imbestiga. At ako, nakikita ko, napaka-independent. As a matter of fact, nagulat nga yung lahat ng nung biglang bumanat siya kay Estrada, di ba? Kay Jinggoy, sabi ba naman niya, oh, ligtas ka na. Alam mo, ganun siya ganun siya, masasabi nating totoong tao. Yeah? Basta, ito talagang sa tingin ko banateros talaga dating nito eh. Yeah? Talagang totoong tao siya eh. Bitaw talaga kung bitaw. Oh. Tapos biglang papalitan. Pagkatapos ng isang matinding accomplishment. Accomplishment yun, ladies and gentlemen. Mamaya makikita ninyo, papakita natin sa news, di ba? Si Romualdez, pinangalanan. Si Zaldico, naimbitahan niya pa si pangalan nito, si Tiangco, at doon, pinakita talaga yung inilagay na pera ni Zaldico sa mga distrito. Yeah? According to Tiangco. So, kung accomplishment at accomplishment, kauupo pa lang ng mamang to, si Marcoleta. And yet, ang dami ng accomplishment. Pero ladies and gentlemen, grabe Grabe. Isang ganun Alam mo, hindi mo talaga matatanggal sa isip ng mga Pilipino na kaya tinanggal ito dahil may nakantil. Merong nakantil. Alam mo, dito mo makukunik makukunik mo talaga dito eh. Malacanang ang kumukumpas sa Speaker of the House, kung sino yung magiging Speaker of the House. Malacanang din ang kumukumpas kung ang sino ang magiging Senate President. Alam yan ng lahat ng senator, lahat ng congressman, alam yan. Ang dinadali ng Blue Ribbon Committee ay si Romualdez at si Zaldico. Pero bakit pinalitan ni BBM etong si Marcoleta? Ang tanong tuloy ng taong bayan. Meron kayang kinaugnayan ang presidente ng Pilipinas sa korupsyon, di umano, allegedly, accused by the Diskaya kila. Pero di ba nga nagkausap nga si Senator Dante Marcoleta at ang presidente at sinabihan pa nga si Senator Dante Marcoleta, mga kaubayan, na sana'y magtagumpay ka sa investigasyon yan, mga karibin natin. Ibig bang sabihin yung pagsasabi ng presidente ng ganon ay pakitang tao lang? Di ba? Well, anyway mga kaubayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.